nasa linya ho natin. Kumustahin natin? Ngayong linggo maraming ganap eh. Una na ho yung pagdedeklara ng interes ng ni Vice President Sara Duterte na siya ho ay tatakbo sa pagkapangulo sa 2028 na 2 taon pa. Nasa linya natin, convener kontra Daya, si Professor Danilo Arao. Magandang umaga po sa inyo, Prof. Good morning. Welcome sa Double Weng, sa Double B. Yeah. Ako, kontrandayang umaga po sa inyong dalawa. Salamat po sa imbitasyong ito. Umagang-umaga kung ano-ano pinag-uusapan natin. Politika nga almusalin natin, Professor. Yun na nga, magiging matraffic ba ang ating politika sa panahon na ito? Parang feeling ko bukas eleksyon na eh. Kaya gano'n na yung feeling ng mga tao. Hindi natin masisisi yung publiko kung iniisip nilang masyadong maaga yung panawagan na ginawa ni Vice President Sara Duterte. Pero tandaan po natin sa politika, ang basic na rule of thumb, mga 1 year and 6 months to 2 years before the elections, dapat malinaw na kung sino yung tatakbo, at least internally, para naghahanda na down to the barangay level yung makinarya. Dapat kasi mas masinop yung pangangampanya. Lalo na ang pinag-uusapan natin ay yung pinakamataas na opisina sa executive branch. Opo. So ibig sabihin, dapat malinaw na, pero yung public announcement, alam naman natin sa ating politika sa Pilipinas, ito yung kakaiba. Parang it's very unpredictable, at sa record ng mga ng maraming nanalong kandidato, pangulo man yan, senador o kung ano man, usually last minute yung pag-file ng kandidatura, kumbaga gulatan, shock and awe, kumbaga yung nangyayari. At minsan nga may mga substitution pa at withdrawal. Kaya yung ginawa ni Duterte, minsan yung interpretasyon, parang merong pinagtatakpan. Kaya nga sabi niyo, traffic, yung yung Pilipinas ngayon o yung politika natin, o kaya naman baka may mga manimobra pa na ginagawa, lalo na may impeachment. Okay. Na pagbobotohan na directly involved po yung pangalawang pangulo ng ating republika. Professor, sa kabuuan, itong napakaaga na deklarasyon ng Vice Presidente natin, at tataplas yung kanyang malakas na political capital. Kahit sa mga surveys, malakas ang trust rating ng Vice Presidente. Guarantee ba ito ng winnability? Not necessarily po, and in fact, yung history would prove na with a notable exception ni dating presidential candidate na Joseph Estrada, kadalasan yung mga nangunguna sa survey, kadalasan not always, pero kadalasan yung nangunguna sa survey, they pick too early and then babagsak din yung kanilang rating o yung kanilang voter preference percentage. Hindi natin alam siyempre, hindi ko sinasabing ganun na mangyayari kay Vice President Duterte, kaya lang may mga bentahe at disbentahe yung maagang announcement. Siyempre, on one hand, marching order ito sa kanyang mga taga-suporta na tara, maghanda na tayo, siguraduhin natin na makoconsolidate yung ating voter base. On the other hand, vulnerable naman siya sa, picking up too early at saka yung posibleng maniobra ng mga makakatunggali niya para makapag-adjust accordingly. Magiging bagahe po ba ni Vice Presidente Duterte yung mga nakakasang impeachment complaint laban sa kanya going towards 2028 elections? Tama po kayo. Kasi nandiyan actually yung risk na talagang magiging ineligible ka to run for public office, lalo na kung mako-convict ka sa kung anumang grounds for impeachment. It takes only one na ma-convict ka eh. Pwedeng ma-acquit ka for other cases filed against you na may kinalaman sa impeachment, pero isa lang yung kailangan doon. Tapos tandaan natin na hindi lang impeachment ang pinag-uusapan natin dito. Bilang pangalawang pangulo, at least
2 plunder cases ang nakafile naman po sa ombudsman. At ito rin, may mabigat din yung mga paratang na ito. Saka siyempre, sa usapin ng public perception, may malaking impact din ito sa usapin ng voter preference. Pwedeng maapektuhan din yung base o yung base niya, even as far back as Mindanao na baluarte nila. And then, yung added layer, kaya nga yung sinabi rin yung traffic sa politika, tunay talaga eh. Yung nangyayari rin sa ICC, bagamat hindi directly involved si Vice President Sara Duterte, yung tatay naman niya ang sangkot doon at may pinagdaraanan din. Siyempre po, kung ano man yung mangyari kay Duterte, yung conviction, halimbawa kung mangyari man, or the prospects na the public perception would find the patriarch guilty of crimes against humanity, again, may impact din po ito. Okay, pero masisisi ho ba ang pangalawang pangulo kung yan ang nakita niyang option nung sinasabi niya matagal na ho siyang target na pinupolitika rin. So, masisisi ba ho ng sino man ang ginawa niyang maagang pagdedeklara para matigil na rin yung mga haka-haka kung tatakbo siya sa 2028? Actually, magandang punto yan. Yung politika, nandiyan naman talaga eh. Meron ba siyang mga kaaway sa politika? Most definitely meron. Kaya lang, ang pangunahing usapin po, lalo na sa usapin ng impeachment, ay yung kanyang lack of accountability, lalo na sa usapin ng more than 650 million na confidential and intelligence funds. Sabi ng ibang mga group at individual, baliwala yung 650 million sa trillion o billion na ninakaw na may kinalaman sa flood control scandal o ano pa man. Kaya lang, whether 650 million yan o trillion halaga ng ninakaw sa kabanang bayan, pag nanakaw pa rin yan. In fact, I can even argue kahit piso lang ang ninakaw ng isang tao, dapat managot ka pa rin eh. Kaya kung dapat managot, halimbawa lang ng Pangulo, batay sa akusasyon ng kanyang alleged involvement sa flood control scandal, that doesn't prevent us from asking or demanding accountability from the Vice President. Kaya nga yung panawagan ng maraming grupo, di ba, lahat ng sangkot ay dapat daw na managot. At it is in that context that we look at the impeachment complaints filed against not just the President but also against the Vice President. So in the case of Marcos Jr., na-shoot down na. At kumbaga parang medyo nakalusot siya for this particular cycle. Pero nothing prevents next year na baka may bagong impeachment na naman na ipa-file laban sa kanya. Kaya yung sinasabi ni Vice President Sara Duterte na tina-target siya o nasi-single out siya, hindi po yan totoo. And the facts would bear na dalawa sila na impeach. At ang panawagan ng ilang mga grupo at individual is actually for their resignation. Which also brings us to the problem about yung censorship na ginagawa, I'm sorry to say, ng ilang mga tao na nag-organize ng trillion peso march sa susunod na linggo. Sorry kung medyo nakapasok tayo sa issue. Sige. Prof. Pero yun yung nangyayari. Sige, Prof. Kaya nakakaba yung paliwanag. Pasensya po. Nagpapasalamat po kami, Prof, sa inyong oras na naibigay ngayong mahaba umaga. pa ang panahon natin sa politika, mahaba pa ang ating weekly na usapan kaugnay po nito. Maraming salamat po sa oras, Professor. Maraming salamat. Kontradayang umaga. Good morning. Si Professor Danilo Arao, convener ho ng Kontradaya, mga kapuso. Alas 7 na ho. Hilingan, walang pinopro.